So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, so another full review na naman tayo ng isang mabentang iPhone ngayon sa Green Hills, which is the iPhone 12 Pro Max. Maganda pa kaya ito i-purchase ngayon 2025, lalong-lalo na po. Mura na lang siya or nag-price up na lang siya sa Green Hills. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, another full review na naman ng ating topic for today's video, and this time ang ating topic is the iPhone 12 Pro Max. So bibigyan ko kayo ng guide kung sulit pa ba ito i-purchase ngayong early 2025. Lalo na mga ka-J-Vlog, sobrang mura na lang po or ang laki na po ng price drop niya sa Green Hills. So unang-una, saan mo tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala iba kundi sa nire-recommend nating shop, si Ate Mayet ng CMB Gadgets, Stall XA07, and meron silang permanent shop sa Green Hills, which is yung Kaniel Telecom by CMB Gadgets, third floor V-Mall, Green Hills, San Juan City. So si iPhone 12 ay na-release. So si iPhone 12 Pro Max ay na-release yan noong year 2020. So ito yung tinatawag nilang pandemic ka iPhone na meron tong 4 variants. So meron tayong iPhone 12 mini, iPhone 12 base model, iPhone 12 Pro, and iPhone 12 Pro Max. So sa 12 Pro Max, gumawa to ng ingay dahil complete redesign na siya compared doon sa kanyang predecessor na iPhone 11 Pro Max na merong curve design when it comes sa frame. Ngayon dito is box type na siya mga J-Vlog, na stainless steel design, at ano na siya, mas maganda na yung design kumbaga netong 12 Pro Max compared dun sa iPhone 11 Pro Max. At syempre sa iPhone 12 Pro Max, ito po yung first ever 5G smartphone ni Apple. So nag-transition sila sa 4G to 5G noong year 2020, at maraming nagka-interest dito sa 12 Pro Max dahil 5G connectivity na siya. So ngayon sa Green Hills ay sobrang mura na lang mga ka-J-Vlog. Unang-una SRP. Naalala ko bumili ako nito nung fresh pa to sa market nung 2021, June 2021. So siya pa yung latest model ng iPhone noon, di ba? Kasi 2021 September lumabas ang 13 Pro Max. So bumili ako niyan mga ka-J-Vlog sa halagang 70,000 pesos for the 128 gigabytes na iPhone 12 Pro Max noon. At ang binili kong color noon is silver. So dito rin sa ating review, silver ang ating pinili. Dahil yun nga, meron tayong mga saloobin when it comes sa silver, at kumbaga gamit na gamit ko yung 12 Pro Max as my vlogging tool noong year 2021 to 2022. So maganda tong 12 Pro Max mga J-Vlog, to be honest. Maganda yung kanyang overall performance nung ginamit natin siya ngayon. Pero bumili rin ako nito last year, at ngayon syempre i-review rin natin siya. Still, the performance of the iPhone 12 Pro Max ay nandun pa rin. Napaganda pa rin yung chipset niya, the Apple A14 Bionic chip. Still a good chipset yan, lalo-lalo na for gaming. So stay tuned, gagawa tayo ng mga game test din ng mga devices na yan. Abang-abang lang kayo mga J-Vlog, unti-unti natin yan dito sa ating YouTube channel. Pero yung si iPhone 12 Pro Max mga J-Vlog, when it comes sa camera performance, napaka-outstanding. Marami rin tayong nangyaring bago sa 12 Pro Max. Kung pagko-compare mo yung 11 Pro Max at 12 Pro Max, unang-una yung lente. Di hamak na mas malaki yung lente ng 12 Pro Max dito sa iPhone 11 Pro Max. Nagkaroon din tayo ng LiDAR scanner. So sa iPhone 12 Pro Max naman, when it comes sa rear at front camera, support sila ng 4K video recording up to 60 FPS. And when it comes sa mga J-Vlog, sa LiDAR scanner, ayan yung LiDAR scanner, so hindi nakakaalam, ginagamit yan for 3D scanning din. So isang helpful yan na features sa mga ibang consumers. Pero ako, hindi ko masyado naman nagagamit yan LiDAR scanner. Pero syempre, a feature is a feature of a phone, and yan yung nadagdag dito sa 12 Pro Max. And magandang balita, matagal nyo pa ito magagamit sa market. Kumbaga sa software update, matagal pa po masusupport itong 12 Pro Max. 5 taon pa lang itong device na to. Usually, ang support naman ni Apple sa mga device nila, 7 years ang usually sinusupport nila sa mga devices ng iPhone. So, syempre, matik iOS 19, iOS 20, masusupport pa yung iPhone 12 Pro Max mga J-Vlog. And even iOS 21, baka masupport pa yan. Pero alam niyo naman si Apple when it comes sa tagal ng software update, nandyan tayo, kilala sila dyan. Kaya saan nyo itong 12 Pro Max, matagal nyo pa ito magagamit. Ang tanong, ang presyo. Ang presyo nito sa Green Hills, ang 128 na pre-love, nag-range na lang sa 24 to 25,000 pesos. So, sobrang affordable na lang ng 12 Pro Max. 256, 26 to 27,000 pesos. So, ganyan kamura na lang ang 12 Pro Max mga J-Vlog. And even the 512, naglalaro na lang sa 29. Nung nagsimula ako nag-vlog sa Green Hills, super expensive ang 12 Pro Max, naglalaro pa yan sa 30
to 40,000 pesos. Pero ngayon 2025, biruin nyo, nasa 24 to 25,000 pesos lang ang second hand or good condition na pre-love units na iPhone 12 Pro Max. Syempre, pag bibili rin kayo ng 12 Pro Max, asahan nyo na yung mga battery health ng mga ganitong devices, nag-range na lang ang battery health nyan sa 80 plus. Karamihan na makikita nyo ng 12 Pro Max is 80 plus na ang battery health. Kung makikita nyo naman dito sa nire-reco nating shop, usually yung mga battery rin nila is 80%, 81%, 82%, na which is very normal yan sa 12 Pro Max dahil maglilimang taon na to. At again mga J-Vlog, pag bibili kayo ng device, wag lang battery health ang check nyo. Check nyo rin yung overall battery capacity ng device. For example, itong 12 Pro Max is 4,000 plus mAh battery capacity. So hindi po meaning pag mababa ang battery health mo, mabilis na siya malobat, hindi naman ganyan yan. Nandun pa rin yan sa overall battery capacity at depende na rin yan sa degradation ng battery ng device. Again, 70% battery health is still okay pa yan. Depende na lang of course sa performance ng device. Ang mga sinasuggest ng palitin na battery 69 or 70% below or 60 plus % battery health. Pero yun, nung nagpalit ako ng battery health ng aking isang device na older unit which is iPhone 7 Plus, nagpalit ako ng nasa 68% battery health bago ko pinalitan yung battery. So, gano'n naman kaganda pa rin ang battery performance ng mga iPhones even nang nag-service na yung battery nyo. Kaya don't worry, kunyari nakita nyo service, ayan, nalilito na kayo, naguguluhan. Again, pag sa service siya, pero ganun pa rin yung performance, hindi naman siya namamatay-matay, hindi naman siya nag-overheat ng mabilis, hindi naman siya naglalag, huwag nyo munang palitan. Again, mga J-Vlog, okay na okay pa po yan. Hindi lang po battery health ang tinitignan sa isang device ng iPhone, kundi ang overall capacity ng battery ng unit nyo. Again, ulitin ko, magbigay tayo ng example. iPhone 12 mini, 100% battery health. iPhone 12 Pro Max na 100% battery health. Lahat yan, nagsimula sa 100% battery health. So, ang iPhone 12 mini, mababa lang battery niyan, 2.2. Ang Pro Max, 12 Pro Max is 4,000 plus. So, syempre, mas mabilis malobat ang iPhone 12 mini, even though pareho sila ng 100% battery health. Nakikita nyo yung point doon. Lahat po ng iPhones yung sisimula sa 100% battery health na iba't iba po ang mga battery capacity. So yun lang mga J-Vlog. Again, sana nakatulong itong sinabi ko sa inyo when it comes sa mga battery ng iPhone, kung paano kayo bumili dahil hindi lang po talaga battery health ang tinitignan pag bumibili kayo ng isang device ng smartphone. When it comes sa screen ng 12 Pro Max, meron siyang 6.7 inches Super Retina XDR OLED display. So ito rin yung first ever iPhone na nagkaroon ng 6.7 inches. Nalimutan na nila yung 6.5 inches sa iPhone 11 Pro Max. So bigger display, hindi sila nagkakalayo ng form factor, pero mas maganda yung form factor ng iPhone 12 Pro Max. Box type siya, stainless steel design, mas premium na tingnan yung 12 Pro Max, to be honest mga J-Vlog. So, kumbaga sa screen nitong 12 Pro Max, may enjoy nyo maglaro, napakalaki ng display, and syempre malaki yung space nyo for gaming. Pero yung notch, ganun pa rin kalaki yan sa mga unang na-introduce na iPhone na full display na iPhone 10. Nag-iba lang or lumit lang yung notch kina next year dun sa iPhone 13 Pro Max. So ito yung ating iPhone 12 Pro Max. So ito yung design at build quality na itong smartphone na to. So syempre meron tong stainless steel design. Pero ito rin yung binili kong iPhone. Ganitong color din binili ko ng iPhone ng 2020 nung na-release to mismo sa Philippines. Silver. Ito talaga yung pinaka main problem ng silver mga J-Vlog. Prone siya sa mga scratches. Very visible ang mga micro scratches. Okay na, Belen? Okay na to. Very visible yung mga micro scratches dito sa silver version. So ito lang talaga yung maano niya pag silver. Pero pag mga ibang colors is okay naman, hindi naman ganun ka-visible yung mga scratches dito. Ayan lang talaga expect nyo pag silver. So syempre, matte glass siya. Very clean yung color na ito. Napakaganda na itong color, white or silver nga na tinatawag nila. So meron tayong triple rear camera system with LiDAR scanner. So 12 megapixel main, 12 megapixel telephoto, and 12 megapixel ultra wide camera. Tapos stainless steel. And pwede nyo ito i-polish. Alam ko pwede napapolish naman to para kuminis ulit itong silver na iPhone 12 Pro Max. Tapos sa power button, ayan, nandito tayo sa right side. Sa left side is the ring and silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone, we have the microphone, lightning port, and yung speaker grills. So, dual stereo speakers itong iPhone 12 Pro Max. Meron tayong speaker dito sa taas at isang speaker dito sa baba. So, ayan, syempre, the very
famous na notch display ng iPhone. So, sa 12 Pro Max is 60Hz lang po ang refresh rate nito. Nag-start po ang 120Hz yung refresh rate sa 13 Pro and 13 Pro Max. So, sa photo naman, explore natin yung photo niya. Ito yung very famous na 0.5. Dito naman is meron tayong 2.5x or 2.5 times zoom na hanggang 12 times digital zoom tayo sa telephoto. So, improve na yung telephoto nito compare sa iPhone 11 Pro Max. Sa video naman, support niyang 4K 60. When it comes sa video, even the ultra-wide camera and the telephoto lens, we can use the 4K resolution without any hesitation tayong nag-switch or nagpo-pause para mag-switch ng lens. Dito, while single take recording, you can switch sa ultra-wide, you can switch sa telephoto without pausing or without stopping your video at same resolution lang yan. Sa slow motion naman, we have the HD 240 FPS. Even the ultra-wide camera is HD 240 FPS sa slow motion. Meron tayong time-lapse, portrait, the very famous portrait mode, and of course, the panorama shot. Sa front-facing camera naman, ayan, same din naman na meron tong portrait mode for the front-facing camera. The video is support din ng 4K video recording up to 60 FPS. Even the slow motion, meron tayo sa front-facing pero bawas lang ng konti sa FPS. Meron tayong 120 FPS lang. So yan mga J-Vlog ang camera app ng iPhone 12 Pro Max. Diba? Napakaganda pa rin netong smartphone na to when it comes to overall camera performance. Example, front-facing camera of the iPhone 12 Pro Max. So, tingnan nyo naman kung gaano kalinaw ang front-facing camera nito. So, maganda dito, even the front-facing camera support ng 4K video recording up to 60 FPS. Pero ang gamit nating reso is Full HD 1080p at 60 FPS. So, perfect na perfect for making contents itong iPhone 12 Pro Max dahil hanggang ngayon, magpa 5 years na itong smartphone na to, wala pa rin kupas ang camera netong 12 Pro Max. Video sample, rear camera of the iPhone 12 Pro Max. So kung makikita nyo, napakalinaw pa rin ang unit na to ngayon. So ang resolution niya up to 4K 60, pero ang gamit natin is Full HD 60. Pero yan, solid na solid. Ito rin ginagamit kong isang tool dati for montage, the iPhone 12 Pro Max. So tingnan nyo naman. Ayan, malinaw pa rin. Ganda pa rin ang quality ng video netong smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lord, sulit pa ba i-purchase ang iPhone 12 Pro Max? A quick answer dyan mga ka-J-Vlog, definitely yes. Sulit na sulit pa i-purchase ang iPhone 12 Pro Max. Unang-una dyan, ang titingnan nyo pag bumibili kayo ng iPhone is of course the software optimization doon sa chipset. So maganda yung maganda yung integration ng software at yung chipset. Kaya kahit na gano'ng katagal na yung iPhone nyo, super snappy pa rin yung device. So ganyan, yan yung binibili nyo sa iPhone. Hindi lang nakikita ko sa comment, bumibili lang ng iPhone, pang mayaman lang yan. So I think yung mga nagsasabi ng ganyan, you need to try first yung iPhone or yung Apple ecosystem. Kasi to be honest, ako as a content creator or sa tech content creator, pinutol ko yung iPhone device ko ng iPhone 6s, ng iPhone 6. Medyo na-boring ako sa mga design ng 6s Plus, 7 Plus, 8 Plus. Pero nung na-try ko ulit yung iPhone, nung iPhone 10, 10s, 10s Max, bumalik loob na ako sa iPhone dahil ang unang nagustuhan ko sa iPhone is yung overall video camera. Kasi nung pinutol ko yung yung pagbili ko ng iPhone nung iPhone 6, ang binili ko Samsung, nag-replace ako ng Samsung S7, S7 Edge, Samsung S6, S6 Edge, nag-Note pa ako, Note 8, Note 9, muntikan ako mag-Note 7 kasi nagka-issue lang, Note 9, Note 10, S9, S9 Plus, and even S10, S10 Plus, S20, S20 Ultra. Lahat yan na-try ko mga J-Vlog. Pero nung bumalik yung loob ko sa iPhone, mas nagustuhan ko talaga yung overall video camera quality ng iPhone compared sa lahat ng flagship smartphone device ng Samsung na na-try ko. Kasi ito, real talk to
Nung binili ko yung Samsung noon, I think ang binili ko nung Samsung is the S8 or S9 Plus. Ang ganda nung camera, real talk. Yung photo quality, very vibrant, even the video. Pero nung tumagal, nung nagsa-software update, parang nagiging wash out na yung, yung video, parang pumapangit na yung quality. Parang, ayaw ko, parang malabo na hindi mo maintindihan na cloudy siya, kahit punasan mo na yung lente. Even ng camera, medyo blurry na siya compare nung binili ko siya ng una. Yun yung napansin ko doon sa mga Samsung devices ko nung in-update ko siya, nang in-update sa mga available software update nila. So, yun. Yun lang naman. Kaya nung na-try ko ulit mag-iPhone, bumalik loob ko kasi kahit na ilang software update pag gawin mo sa iPhone, yung camera quality is still there, mga J-Vlog. So, yun. Okay na okay pa rin gamitin ng iPhone 12 Pro Max. Unang-unang reason kung bakit maganda tong bilhin, 5G na siya compare sa 11 Pro Max. Overall camera quality, outstanding. Maganda yan. Triple camera system. Better low light shot. Napakaganda ng video camera. And of course, the chipset is very snappy. Matik, matagal nyo pa ng mga gamit dahil sa kanya matagal na software update pa. So, yon, kung bibili kayo ng iPhone 12 Pro Max, doon lang tayo sa nire-recommend kong shop, ang CMB Gadgets. Stall XA07, second floor, Green Hills, San Juan City. Meron din silang permanent shop, ang Kaniel Telecom, third floor, V-Mall, Green Hills, San Juan City. So, sabihin nyo lang, napanood nyo kay J-Vlog, automatic yan. Bibigyan kayo ng discount.